Ang masasabi namin, deserve. Umaani ng pambabatikos ngayon ang kapamilya actress at its Showtime host na si Kim Chiu mula sa mga Duterte supporters. Ikinagulat ni Kim Chiu ang akusasyon ng ilang netizen na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinatatamaan niya sa isang segment ng It's Showtime. Ikinonek kasi ng isang social media user ang binasang spiel ni Kim sa It's Showtime sa pagkakaaresto kay Duterte sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court dahil sa ipinatupad niya noong Oplan Tokhang. Nangyari ito sa episode ng noontime show nitong isang araw kung saan isa si Kim sa nagbasa ng kanilang opening message para sa madlang people. At para naman sa mga feeling nila ay hindi pa dumarating ang tamang panahon para sa kanila. Ang masasabi namin, deserve. Wait, di ba ako tapos? Deserve niyong rumesback sa buhay! Yes, Resback! that's so right! Tulad ng ating grand resbackers na deserve nilang mahangaan sa kanilang giting at Ang tapang. huhusay naman kasi yung laban kahapon. Sobra! Pinag-uusap. Kasunod nga nito, isang netizen ang nagpost sa social media at inakusahan si Kim na nagsabing deserve raw ni Duterte ang maaresto at makulong. Nang makarating ito sa actress at TV host, agad na pinabulaanan ang sinabi ng netizen. Binasa lang daw niya ang nakasulat sa kanilang spiel. Hala, nakakaloka. Ba't ako nasali dyan? Like O to the M to the G. Ang shocked na post ni Kim sa kanyang X account, kalakip ang screenshot ng post ng netizen. Dagdag pa ni Kim, "Hoy, kaloka kayo. Binasa ko lang yung script namin na spiels. Kayo talaga. GV lang tayo, spread kindness and good vibes. Busy ako sa ibang bagay. Diyos ko, wag niyo ko isali sa ganyan. Parang awa niyo na. Ang gulo na po ng mundong ibabaw. Wag na tayo dumagdag." Ang mensahe pa ng dalaga. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi pa ng aktres ang kopya ng kanilang script sa It's Showtime na binasa nga niya sa programa. Please read full context bago maniwala sa fake news. Na pinapakalat dito sa Facebook, "Sir, wag po kayo mandamay sa nanahimik na tao. May God bless you and your family and your peace of mind," sabi pa ni Kim. Nauna rito, mariinding pinabulaanan ng isa pang host ng It's Showtime na si Vice Ganda ang kumakalat na quote card sa social media kung saan pinupuri niya si Duterte. Nirepost niya sa Facebook ang naturang quote card at nilagyan ng caption na, "Fake news. Huwag paniwalaan ang kumakalat na pahayag na ito. Wala po akong inilabas o sinabi na ganitong statement. Maging mapanuri at huwag basta maniwala sa impormasyong walang malinaw o opisyal na pinagmulan. Please report," sabi ni Vice. Inaresto si Duterte sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court ng mga operatiba ng PNP-CIDG at agad dinala na nga ng mga otoridad ang dating presidente sa The Hague sa The Netherlands kung saan nito haharapin ang mga kasong kanyang kinakaharap. Nako, eto na, ang dami-dami ngayong mga personalidad na nalalagay sa alanganin dahil sa mga fake news. Una yung kay Vice Ganda. Niya na ito, na pinupuri niya mula ulo hanggang paa ang dating Pangulong Duterte. Hindi po niya yan pinost, hindi po kanya yan. Fake news po yan. At ang pangalawa si Kim Chiu. Ano naman nangyari kay Kim Chiu? Nako, eto na si Kim Chiu. Sa Showtime ito naganap dahil sa mga spills sila na kanyang spills na yung salitang deserve. Deserve. Ang deserve na sinasabi niya kung panonoorin niya ay dire-diretso naman talaga. Ako ilang beses ko pinanood yun na deserve na mga yung mga resbackers ng TNT na lumaban at ipaglaban ng kanilang chance. Yun. Mag-iingat po tayo, mga DDS, kinuyog po talaga si Kim Chiu. Unang-una, wala po siyang plano na makilahok diyan sa kaguluhan ngayon sa mga nagaganap sa ating bayan. Siya ang pinakikialaman lang niya ang kanyang karera at ang kanyang mga tagahanga at ang kanilang pelikula ni Paula Avellino. Bakit niyo siya kukuyugin? At kung ano-ano ang pagsasasabi nyo laban dito kay Kim Chiu, wala naman siyang masamang sinabi tungkol sa inyong iniidolo at inyong hinahanga ang dating Pangulo. Huwag naman po magdahan-dahan tayo. Deserve lang? Deserving na ba siya makatanggap ng pagkasasakit na salita?
Hindi nyo kasi tinitingnan muna yung konteksto sa kabuuan. Deserve lang ang sinabi niya. Sasabihin na kagad, deserve daw ng dating Pangulo makulong. Ganon. Kaya nga, ni Kim Chu, huwag niyo akong isali dyan, no? Oo. Oo. To the O, to the M, to the G. Di ba? OMG. Ayan, nagagalit tuloy si Herminia Carrion. Supporting Kim Pao, yun lang. Totoo. Mag-ingat kayo. Sabi niya, si Iram Lia at saka si Lulu Malig, ganun din. Nasasaktan din sila dahil wala namang kamalak-malak yung bata. Ba't nyo naman pinupupog? Ba't nyo naman pinintasan ng todo-todo? Deserve lang ang sinabi. Oo. Ano ba? Magulo na nga ang mundo, huwag na nating paguluhin pa, ang sabi pa niya. Totoo yan, oo. At sabi ni Boycie Caragay, walang pakialam si Kim sa politika, no? Lalo sa ex-president nyo, DDS. Busy siya sa pag-promote ng movie nila ni Paulo. Sabi ni Boycie Caragay, yon. Meron akong kaibigan na nag-text, hindi ko nababasahin dahil punong-puno na ang puso ko sa kanyang papuri. Kahapon nung ipresenta ko yung kwento tungkol kay Kitty Duterte, sabi niya, ang sarap kasi tumayo ka sa kanyang kilalagyan ngayon bilang anak ng isang ama na ikinulong. Pero hindi mo kinalimutan yung kwento rin tungkol sa maraming magulang na mga pinatay ng mga anak dahil dyan sa usapin ng droga. Ganon din po yan, mga DDS. Huwag kayong masyadong balat sibuyas. Dapat ay aalamin niyo po muna ang buong konteksto. Dalawang panig po palagi yan. Sa journalism kasi, Romel, kapag kumuha ka, meron yung equal na balance sa opinion, yung balance opinion, nandun yon. Ibibigay natin ang panig ni A, ibibigay din natin ang panig ni B. Ang karamihan po kasi sa mga talagang dyed in the wool na tagahanga, artista man o politiko, ang akala nila kapag nagsalita ka, binibira mo na yung kanilang idolo. Hindi po. Binabalansi lang po natin ang mga opinion ng bayan. Yun. Iniiwan natin sa kanila ang opinion, ang kabuuan ng kwento, di ba? Nilalatag natin pareho para sila na magdesisyon kung kanino sila papanig. Balanced opinion ang tawag po dyan. Inuunawa na natin si A, inuunawa din natin si B. Ngayon, ang desisyon, nasa inyo po yun. Iniiwan namin sa inyo. Ang sabi ni Paulo Balde ng Viracatanduanes, naka mga DDS, kaunting character development. Diyos ko, sabi niya, parang naano na siya. Ang hirap sa mga buzzers na yan, maigsing comment lang ni Kim, pinalalaki na nila, sabi ni Tita Nene Olanday. Kasi kilala natin si Kim napakaano nitong batang ito, napakaparehas sa buhay, lumalaban ng patas, tapos gaganyanin, di ba? Hindi tama naman, huwag naman. Kati, eto sabi nga pala, mga ka-DDS ko, huwag kayong sensitive, sabi ni Wating-Wating ng London.